It's rainy Tuesday! Alam niyo masarap gawin ngayon? Magkape. Ang sarap magkape. So ayan, alas 9 pa lang ng umaga guys. Pero ang market, ayan, pinapakita na tayo ng $1,800 guys. Ay, nakikita nyo guys, ayan, mayroon na tayong tumataginting na $1,800. Magkano yan in peso? Tignan natin kung magkano in peso ang 1,800. We have a total of 110,000 pesos. Alam mo yun, ito yung mga moments na mapapathank you ka na lang kay Lord kasi inopen niya sa'yo yung ganitong opportunity kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maaral to, matutunan to. Kasi imagine mo, hindi lang financial freedom yung binibigay sa'yo ng ganitong industriya Even time freedom, na I can have slow mornings like this, na ma-enjoy ko yung ganitong rainy season while nagkakape. This is something na priceless Kahit anong presyo, kahit anong pera, yung peace of mind, yung slow mornings like this, is something that I'm really, really grateful for kay Lord. But do not compare yung current situation mo sa sitwasyon ko ngayon. So if you're struggling trading, and napapanood mo yung mga videos ko, bakit ganun si Coach Lady? Laging pumapaldo, laging kumikita yung mga pinupost niya, laging profit. Pero bakit ako laging talo? And if you're trading right now and you feel like you're still struggling, please know na dumaan din ako dyan. Dinaanan ko rin yan. Naging baguhan din ako, nagkaroon din ako maraming losses, nagkaroon din ako ng mga moments na gusto ko na sumuko. Kapag nakakaranas ka na ganyan, mag-pause ka lang. And always seek God's wisdom. Kasi hindi ka naman dadalhin ni Lord sa ganitong industriya, hindi niya naman i-introduce sa'yo yung pagtitrade kung walang reason si Lord for you. Let's always remember that God has plans for us. And His plans are always for us to prosper and not to harm us. And sabi ko nga dun sa community ko He's not delaying your success, He's just preparing you for it. Let's always trust His timing kasi lagi siyang may timing, may right timing siya sa lahat ng bagay. And imagine niyo ako naman nasa 7 taon na ako sa ganitong industriya and imagine niyo yung mga taon na dinanas ko rin. And it's not always blues. It's not always green. Most of those days are reds. And ngayon, ma-advise ko lang sa market right now. Kung mapapansin nyo, yung market talagang pabagsak na siya ng pabagsak. And mapapansin nyo rin sa mga news, bearish din talaga yung bias kay gold. So, I highly encourage you guys na wag nyo salungatin yung flow ng market. Huwag kayong mag-trade ng counter trend. Ito, gasgas na to, pero sobrang laking bagay na to. Nung naintindihan ko tong bagay na to, mas naging profitable ako. Always remember this. Trend is your friend until it bends. So ngayon, kapag sinaliwa nyo yung trend, hindi nyo na siya friend. Enemy nyo na siya. And kapag naging enemy nyo yung market, hindi nyo kakayanin kasi walang pakialam sa'yo yung market. Walang pakialam sa current situation mo. Kahit nahihirapan ka ngayon, marami kang gastusin, may mga bills ka, walang paki sa'yo yung market. So, lagi mo siyang kakaibiganin. So, kung saan siya papunta, susundan mo lang lagi siya. So, ngayon, kung mapapansin nyo, si gold ipabagsak ng pabagsak, huwag kayong magbabay, mag-sell lang kayo. Lagi lang kayo maghahanap ng opportunity to sell. So, ngayon, update sa trade natin, we have a total of $2,200. Ayan. Yan, bumagsak pa siya, bumagsak. Grabe, tumulo na si gold. And right now, ayan, ang binabasag niya na ngayon is itong ating weekly support dito. We have a weekly support here. Binasag niya, 3968. And ang next support nito would be 3929. Ayan. Ito na yung next support. Kasi meron siyang mga pwedeng balikan dito sa area na to. Ayan, marami siyang pwedeng balikan dito. Which is, I believe, ito pwedeng itong balikan tong support na to Ayan here. And for those who are asking kung paano sila makakapasok during downward trend, lagi lang kayo maghahanap ng pullback or correction. Ngayon, hindi na kayo makakahanap sa higher time frame. Kasi kung mapapansin nyo, dito sa 4-hour time frame, sa 4-hour time frame guys, wala na kayo mapapasukan dito kasi wala nang pullback to Ayan tuloy-tuloy na siyang bumagsak hanggang support, 'di ba? Ito yung support natin 3958. So binabalikan niya yung support na yan, binasag niya straight, binabalikan niya kasi nireject yan ng mga buyers. So yung may mga buyers na nagtatry na i-protect tong support na to. That's why nagkakaroon ng mahabang week dyan. So ngayon, hindi kayo makakapasok dito sa 4-hour time frame. So ang gagawin nyo, pupunta kayo sa lower time frame para makapasok kayo. Doon kayo maghahanap ng mga pullbacks or retracement. So pwede kayo magtingin sa 1-hour time frame. Ngayon sa 1-hour time frame, wala. 'Di ba? Wala. Sa 15-minute time frame, wala din. Kasi nga, tumulo siya ng tuluyan. Pero ang pwede nyong gawin dyan, mag-antay kayo ng pullback. Kapag ito bumalik, bumagsak dito, nag-create to ng, nakikita nyo itong Bollinger Band ko. May Bollinger Band ako. Pwede nyo i-add to guys Meron akong Bollinger Band dito. So, ang nagiging basis ko ng pullback would be always this level. So, I call this S1, I call this S2. S1, S2, middle band, R1, R2. So, itong S1 natin, kung mapapansin nyo, nire-respect yan ng market. Ayan, dyan siya nagbabounce.
So, this could be considered as your retracement. So, pagbagsak niya dito, di ba? Pagbagsak niya dito, nag-retrace siya. Pagbagsak niya dito, nag-retrace. Pagbagsak niya dito, nag-retrace ulit. So, every time na nagkakaroon siya ng retracement dito sa area ng ating S2, pwede niyong pasukan yan. So, yun yung retracement natin or correction. So, dun kayo pwede magkaroon ng opportunity to buy. For example, papakita ko sa inyo, dito sa M15 guys, paano kayo nakakita dyan ng mga retracement? Kasi kung mapapansin nyo, di ba sa 4-hour time frame, wala na kayo mapapasukan dyan, di ba? Kasi tuloy-tuloy na yan. Pero dito sa 15-minute time frame, kung kayo nandito, etong mga pullback na yan, pwede nyo pasukan yan, di ba? Say for example, ito, umakyat siya dito sa ating resistance, sa Bollinger Band natin, and then bumagsak siya. And then umakyat ulit siya sa resistance, bumagsak ulit sa support. Umakyat sa resistance, bumagsak ulit sa support. So, itong mga area na to, this one, here, pwede nyo pasukan yan. Hanggat nagbabounce siya dun sa resistance natin, sa dynamic resistance natin sa Bollinger Band, pwede nyo pasukan yan. Pwede kayo mag-sell dito, mag-sell dito, mag-sell dito. Ayan. Bumagsak ulit siya, umakyat ulit sa resistance, mag-sell ka ulit dito. Bumagsak siya dito, umakyat sa resistance, mag-sell ka dito. So, lahat ng mga pullback na yan, pwede nyo pasukan yung mga sell na yan. Kasi opportunity yan eh. Pero, ang pinaka-basis nyo pa rin talaga ng pinaka-market bias nyo is syempre yung higher time frame. Which is a higher time frame is downward trend talaga siya. So, ang lagi lang nating hinahanap is selling opportunity. Huwag po kayo magbabay. Hindi porket nakakita kayo ng ganito. Say for example, nakita nyo, bumagsak, tapos umakyat, nakita nyo na nag-bounce dito sa support, ipapasukin nyo na tong buy na to. Huwag nyo papasukin tong buy na to kasi delikado to. Kasi pwede kang saliwain dyan eh, diba? So, ang lagi mo lang hahanapin, selling opportunity lang. Huwag nyo papasukin tong buy na to, itong buy na to, itong buy na to. Huwag nyo aawayin yung market. Lagi lang po tayong sell dyan. So ako, bakit ako nag-entry dito? Bakit ko pinasok tong sell na to? Because ang naging basis ko naman dito is itong MA200. Ayan. So ito, kaya ko magtaas ng lot size ng 0.3 hanggat alam ko na ang sinusunod niya or binabasag niya is itong ating MA200. So mas malaki yung aking risk tolerance or yung aking confidence level kapag ito na yung sinusunod ko, itong MA200 ko. And then, nakakatulong din sa akin para ma-determine kung babagsak pa kaya or aakyat kaya itong market dito sa stochastic. So, kung titingnan natin sa 4-hour time frame, kung mapapansin nyo sa 4-hour time frame, pag bagsak niya dito, bumagsak siya dito, ayan, nagkaroon siya dito ng intersection. Ayan, no, meron tayo ditong strong sell stochastic. And pag intersect niya dito, pumasok tayo dyan. Ngayon, ang question dyan, magtutuloy pa kaya ng bagsak to? Kasi sobrang sobrang baba niya na eh. Ito yung pinaka-pwede nyo maging basis stochastic. Hanggat wala yan sa oversold dito sa area ng 20, possible pa yan magbagsak tuloy-tuloy. So, medyo magiging confident ka na mag-sell kasi nga, possible pa siyang bumagsak ng tuloy-tuloy dahil hindi pa siya oversold. Andito pa siya sa area, nasa gitna pa siya. So, ngayon, since napasok natin tong strong sell na to, ayan, pumasok tayo sa intersection na to, naging maganda yung resulta ng sell natin, diba? Tapos sasabay nga lang ng pagbabasa ng mga news. Tignan nyo kung kamusta ba yung tension ngayon sa war ng Middle East, tsaka ng Iran, tsaka ng US. So hanggat merong tension dyan, potential pwedeng bumagsak pa rin si gold dahil yung inflation pataas na pa rin ng pataas and yung Federal Reserve potential pa rin talaga magtaas ang interest rate. So hanggat ganun pa rin talaga yung tono ng Fed, pwede pa rin kayong mag-sell. So, pwede nyo pa rin i-keep yung sell nyo. Not unless magkaroon ng news na, yan na, okay na, nagkaroon na ng peace talk talaga, nagkabati-bati na, bumalik na sa dati, okay na yung supply ng oil, hindi na daw magtataas ng interest rate, o pwede ba sila magbagsak pa ng interest rate. Kapag ganyan na yung mga news yan, pwede nyo nang i-close yung mga sell nyo, or huwag na kayong magsisell. So, ngayon, update, meron tayo 2,200. Magkano ang 2,200 in peso? Ayan, meron tayong ngayon total of 134,576 pesos na floating profit. Floating profit yun But still, I'm really grateful kasi walang negosyo guys. Walang business na mabibigyan ka lang itong kalaking income in just a span of less than an hour. Kasi imagine niyo, sinet up ko lang tong trade na to kaninang umaga pag-gising ko. And then right now, ayan, meron na tayo agad 134,000. Kahit anong business. Yes, merong malalaking business pero walang business na in just a span of how many hours lang and nakaupo ka lang sa bahay, nandito ka lang, nagkakape, ini-enjoy mo yung lamig ng panahon because it's rainy. You have the time freedom, you can spend more time with your kids, with your family, without leaving the house na nagpapakairap ka kasi sobrang traffic ngayon sa labas dahil nga maulan. Walang ganito. So if you are in this industry, if you are trying to enter this kind of industry, huwag mo sukuan. Kung nahihirapan ka, just pause and then balik ka ulit. And then just pray. Lagi mo ipag-pray kay Lord. Kasi siya yung makakatulong sa'yo na mas ma-maintain yung tamang emosyon. Mas ma-maintain yung tamang brain chemical and psychology mo sa pagtitrade.
And I'm hoping and I'm praying na maging successful ka sa industriya na to. Kasi yun naman talaga ang pangarap ko for Filipinos na ma-experience din exactly yung na-experience ko ngayon.